Dalawang beses na nga kaming nagpa-harvest ng repolyo pero ang dami pa ding hindi nakuha. Alas 3 na naman nga ng hapon nang bumaba ako dito sa garden. Ang dala ko nga pala ay tubig at piko. Syempre, alam nyo na, pag may dalang piko, ang gagawin ay maglilinis. Dahil dalawang beses na kaming nagpa-harvest, kaya pwede nang linisan yung pinag-harvestan nila. Pagdating ko nga dito ay ganito na kalawak yung nalinisan ng kasama ko, or natapos na niya yung isang terrace, kaya nandito na siya sa pangalawang terrace. Nagulat nga siya dahil hindi niya alam na susunod ako. Pero sabi ko nga, sayang naman yung oras ko kung hindi ako pupunta dito. At dito nga tinuturuan na niya ako kung paano gamitin yung piko or paano daw maglinis ng mabilisan lang. Dahil hindi ko pa nga medyo kabisado yung paggamit ng ganyan, dahil lang yung alam ko nga na paglilinis ay yung bunot-bunutin or tanggalin yung puno muna ng repolyo. Ito naman nga yung sinunod na tinuro niya sa akin kung paano bawasan ng dahon yung mga naiwang repolyo. Dahil sayang nga kung itatapon namin, pwede pang ma-harvest yung mga ganyan na naiiwan. At nung matapos nga niya akong tinuruan ay sabi ko, sige, sisimulan ko na yung paglilinis. Kung titingnan niya ay madali lang maglinis, pero sa totoo lang mahirap po dahil nakakangalay ng kamay dahil mabigat ngayong kada matapos ko ngayong dalawang linya ay nagpapahinga ako dahil nangangalay ngayong kamay ko, pero sabi ko, sige lang, itutuloy ko dahil kaya ko pa naman. Kaya nga naman kung iuupo ko lang yung ganitong oras ko, kung tinulong ko na lang sa kanya ay madali kami matapos sa paglilinis para mataniman na naman. Natapos na nga yung dalawang terrace, kaya sabi niya sa akin ay pwede na akong umuwi. Pero sabi ko nga sa kanya, mamaya na dahil hindi pa naman ako pagod. Sino ba namang mapapagod sa ganitong pagtatrabaho? Tingnan mo naman yung nasa likod ko, ang kapal ng ulap. Ang sarap nga magtrabaho dahil malamig, tapos gusto kong magpapawis. Dahil nga January ngayon ay buwan na naman ng taglamig dito sa amin. Sabi nga nila nung isang araw ay nag-frost daw dito malapit sa amin. Kaya kung hindi ka nga magtrabaho sa ganitong panahon ay mas lalo kang lalamigin. Kaya mas maganda pang gumalaw-galaw or magtrabaho na lang dito sa garden kaysa naman magmukmuk lang doon sa bahay. At natapos ko na nga yung sabi kong maliit na terrace, kaya naman lumipat ako dito sa kabila para dumaan na naman dito sa mga repolyo. Hindi pa nga nakuha lahat yung pinapa-harvest namin na repolyo, kaya ang dami pang naiiwan. Dinaanan kasi ito noon ni Bagyong Uwan last November 2025, kaya ganito ang daming pinalitan. Dahil sa lakas ng hangin noon, kaya ang daming nabunot. At habang naglalakad-lakad nga ako dito, may nakita akong kakaibang repolyo. Inisip-isip ko nga dito kung repolyo ba siya or broccoli, dahil nga iba yung size niya kumpara dito sa ibang repolyo. Pero nung naglakad-lakad nga ako sa harapan ko ay may nakita akong isa pa na parang katulad din ng ganun. Pero ito nga ay nagpabilog din siya, kaya sabi ko parehas lang pala sila, repolyo din pala siya, pero siguro magkaiba sila ng variety. Dalawang beses na kaming nagpa-harvest dito, or dalawang truck na yung naikarga or napabenta, pero ganito pa din siya kadami na naiiwan. Ganito talaga pag nagpa-harvest ng repolyo, hindi nga isahang kuha lang dahil ang daming napapalitan, hindi naman sila sabay-sabay na nagpapabilog. Dahil hindi pa naman pwede yung iba nga hindi pa matigas, kaya yung mga malambot yun yung iniiwan, at yung mga matitigas na or pwede nang maibenta yun yung kinukuha lang. Pinipilian lang kumbaga. Pinisil-pisil ko pa nga yung mga naiwan dito, at yun nga malambot pa, hindi pa nga talaga siya pwede. Sabi nga ng partner ko baka 3 days or 4 days bago na naman siya ma-harvest. At binalikan ko na nga yung kinuha kong gulay kanina. Nagkumuha nga pala ako ng repolyo at yung talbos ng radish. Pauwi na nga ako, pero sabi ko dadaan muna ako dito or maghuhugas muna ako ng kamay ko dito, at saka hugasan ko yung butas ko para pagdating ko sa taas mamaya ay wala na akong huhugasan. Dahil nga kung doon ko pa huhugasan sa taas yung butas ko ay sayang naman yung tubig. Parehas lang naman galing din dito yung tubig na umakyat doon sa taas, kaya lang yung pinanggalingan ng tubig dito lang sa taas banda, kaya medyo dito sa baba niya hindi kami kumukuha dito. Pero sabi ko okay lang dahil panghugas ko lang naman ng butas. At nang matapos nga akong maghugas, kinuha ko na yung inil kong gulay, 2 bilog na repolyo at talbos ng radish.